DSWD nagnanakaw ng harap-harapan. Bago natin magpatuloy ang ating pag-usapan, please don't forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. Grabe kayo mga DSWD. Hindi ko naman nila lahat. Ha? Kapag nakikita ng DSWD na wala kang kapuwang-puwang sa mundo, it means wala kang alam. Doon nila pinapasok ang kanilang panluloko sa kapwa. Nakikita na nila na kailangan na ng tulong. Kailangan ng rescue na tulong. Nakikita naman nilang sitwasyon ni Oliver. Diba? Nakasama si Ansing. Diyan sa the first Region 1 ng Dagupan. Mega love shoutout DSWD. Diyan sa Dagupan Region 1, DSWD doon nag-process itong si beneficiary ni Daddy Frankie na si Oliver, nakasama tong kanyang pinakamagandang kapatid na si Ansing. Nagpa-picture whatsoever kasi requirement nga. Para mabigyan ng ayuda mula sa DSWD. Ang problema nito mga ka-idol, nang inilipat na sila sa Paniki, tama ba how to read this place, sa lugar ni Daddy Frankie, bakit umiiral pa rin yung mga kawalang hiya na ginagawa ninyo? Kayo na nga yung bigay ng depresyon sa mga supporters ni Daddy Frankie dahil napansin nyo mga DSW dyan sa Paniki na wala kayong ginagawa na inunahan kayo ni Daddy Frankie. Ngayon, nalaman ng kataas-taasan ng inyong mga officers ng departamento ng DSWD, ayan, no choice kayo. Kinuha ninyo ang mga beneficiary ni Daddy Frankie. Kinuha niyo na ang mga beneficiary ni Daddy Frankie. Oh my God, DSWD, even the gasoline, pagkuha ng beneficiary, humingi pa talaga yo? With common sense na lang po sana. Hindi na po sana kayo humingi ng panggasolina. Alam nyo, kailangan ng taong tulong tapos hinihingian nyo pa ng gasolina? Kung magbigay man ang isang beneficiary sa inyo ng pera, sana wag nyo naman tanggapin. Kasi kailangan nila ng tulong, Bakit kailangan yung pambili ng gasolina? Bakit? Para makurakot ang pambili ng gasolina? Lalo yung mga staff dyan. Yun ang pinakamahirap mga ka-idol. 10,000? Paniki? Hindi nyo talaga pinalampas yung ganong halaga man lang na maibigay ng maayos na walang problema ng beneficiary? Wala kayong karapatan i-hold ang 10,000 na yun dahil hindi po yun sa inyo. Kay Oliver po yun. Okay? Ang pwede lang po dun mag-hold siguro, maghawak ng money mula sa DSWD na galing sa Region 1 Dagupan, kapatid or ang barangay official kung saan nakatira si Oliver. Bakit pinahuhold po ninyo dyan sa DSWD ng Paniki? Wala kayong karapatan ni hold po yun. Kung nakakaalaman kayo regarding sa issue kay Ansing na pambili ng motor, baka may alam kayo dyan, sana wag naman idaan dito. Okay?
Kung wala kayong tiwala kay Ansing, DSWD, you will coordinate the barangay official or else sa ibang kapatid ni Oliver. Ganon lang po dun. Huwag yung ginagawa yung garapal sa harap-harapan ng mga tao. Alam nyo, DSWD, hindi naman lahat, buong Pilipinas, ang pinakamakurap na ahensya ng gobyerno ay nandiyan sa DSWD. Totoo po yun. Nandiyan yung garapalan. Pati yung mga officers din dyan, mapagsamantala. Sinasamantala ang kahinaan at kahirapan ng tao, matugunan lang ang iba't ang pangangailangan nila. Yun ang pinakamahirap, mga ka-idol. Bago natin ipagpatuloy, may nag-request, shoutout daw siya. Sa Saudi Arabia, na si Ma'am Midsayap Cotabato. Mula kay Midsayap Cotabato, mega love shoutout po sa inyo. Mula kay Kuya SMB. So, we continue. Ganon lang po dun, mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB. Nakakahiya na po talaga na puro na lang tayo content natin DSWD. Di ba? Issue. Di ba? May puso pa ba kayong naiwan dyan, DSWD, para sa mga sambayan ng Pilipino na kailangan ng tulong? Basta mo namumuno dyan, sa departamento ng Paniki, tama ba tang how to read this word, this place, na i-monitor nyo naman din yung mga officers, mga staff nyo po, even the drivers. Kasi ang iba dyan, pinagsasamantalahan yung kahinaan ng tao. Bakit tumingi pa kayo pambili ng gasolina na maihatid si Oliver sa DSWD? Kung hindi nyo kaya gampanan ang obligasyon ninyo, matugunan na pangailangan ng mga beneficiary ni Daddy Frankie, ibalik na lang sila kay Daddy Frankie. Hindi pa sila mahasol, mga ka-idol. Hindi pa sila mapapagod. Palipat-lipat kung saan. Kasi ini nga, sabi, proseso. Ay nako, mahirap na magmurana. Proseso. Dinadaan nila sa pangalang proseso para makapagnakaw ng mga taong dapat tulungan sa iba't ibang pamamaraan. Ganun lang po dun. Wag na po tayong patumpik-tumpik pa. Nakakahiya na po kayo sobra-sobra. Lahat na lang dito. Kailangan talaga may share kayo. Nasaan ba ninyo? Nasaan ba yung konsensya po ninyo? DSWD. Paniki. Kahit gasolina. Kapag binigyan kayo ng pera ng mga na dapat tulungan ninyo, huwag nyo tanggapin. Dahil may budget dyan para alam ng ahensya na may budget dyan. Na para maihatid or kunin yung mga dapat tulungan. Kinuha nyo pa si Oliver, tapos si Oliver pa ang bibili ng gasolina? Nasaan ang hustisya doon? Nasaan ang hustisya doon? Ganon lang po dun yung point ni Kuya SMB, mga ka-idol. Hindi po makatarungan ang ginagawa ng DSWD dyan sa Paniki. Kapabayaan nandyan na sa inyo. Kakulangan nandyan na sa inyo. Tapos ngayon, pag nanakaw, nasa inyo pa rin. Wala kayo talagang ninalampasan. Sa mga kabulastugan na gawain.
Yun ang pinakamahirap talaga mga ka-idol. Hindi nyo mahal ang bayan ng Paniki. Mahal nyo ang sarili nyo, hindi ang bayan. 10K, hindi nyo pinalampas. Kung ipinalampas nyo man to na ibigay, marami pang mga aktibidad, requirement bago makuha yun dyan. Ha? Marami pa kayong mga issues palaka para may magkaroon kayo ng share. Yan ang tinatawag na pagnanakaw na sa pilitan. Maraming niya silang gagawin. Ito, dapat ganito. Serious yung kahit hindi kailangan. Di ba? Yung panluluko. Ulitin ko, hindi naman lahat ng DSWD ganun ang kanilang trato. Yung iba dyan matitino. Huwag yun naman samantalahin ang kahinaan at kahirapan ng tao. Sana mabigyan ng pansin ito. Nanawagan na nga si Daddy Frankie regarding this na hindi lang ito nangyari ngayon. Maraming times pa to sa mga taong ginagamit nila yung mga nasa sample may tinulungan sila. Tapos maraming mga requirements, pati gasolinas, yun nga sa toll gate. Parang may nag-message sa akin ng mga previous videos ko na sila ang nagpo-provide, hindi ang DSWD. DSWD, mahiya naman kayo, di ba? May budget po dyan. Saan nyo ginastos ang budget para sa gasolina in case maghatid sundo kayo sa mga natutulungan ninyo? Hindi yung pati gasolina, pinapa-provides ninyo ang mga taong hirap na nga sa buhay, pinaproblema nyo pa sa mga gasolina kung ano man bilihin yan. Yun ang pinakamahirap mga ka-idol. Word na gasolina. Ipapaubayan nyo pa talaga sa mga beneficiary na sila ang bumili? Uy, nakakahiya kay Marcos, ang ating presidente ngayon. Kasagsagan na nga siya ng mga issue, batikos ngayon, dadagdagan nyo pa. Diba? Gumising naman kayo. Lumaban at magtrabaho kayo ng patas. Kaya, sa panahon ngayon, ang mga Pilipino ay wala ng tiwala sa ahensya ng DSWD or hindi lang sa DSWD dahil sa mga empleyadong manluloko at mapansamantala. Excuse me. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kinuha-kuha nyo si Oliver sa pamamahay nila. Tapos, gasolina. Nagbigay pa talaga si Ensing. Hindi man lang nagsabi, don't worry. Mayroon na malaom-laom. Walang ganun. Tanggap uli. Siyempre, pambili yan eh. Hindi naman na na ibinigay sa'yo pang gasolina, iyon ang point po doon. So, ang point lang naman dito ni ang point ni Kuya SMB dito, wag naman samantalahin. Kasi alam niyo naman na mas kailangan ng suporta ang mga beneficiary than sa inyo. Kasi kayo, sinasahuran kayo ng gobyerno eh. Sinasahuran kayo ng gobyerno. Kaya wala kayong karapatan na samantalahan, gaguhin, pagnakawan, paglaruan, yung mga taong may silbi sa bayan. Nakakahiya na po yun actually mga ka-idol. Harap-harapan nyo na talaga niluluko yung tao. Hindi na po makatsarongan. Anyway, mega love shoutout muna sa mga waray nun ng mga supporters ni Kuya SMB. Mega love shoutout sa inyo. Mga Bisaya dyan.
At mga taga Luzon, Mindanao, Miguel Love shoutout, kumusta kayo ha? Maraming supporters si Daddy Frankie sa Luzon, Visayas, lalo sa Mindanao, Miguel Love shoutout, good day po sa inyo na malaom-laom. Again, sa mga na-jump, please don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog na malaom. Ay, huwag mong dagdagan man na malaom-laom. O sige, Kuya SMB Vlog na lang po. Okay, we go back our content. Ganun lang po dun mga ka-idol. Kung na-process na pala, kasi siguro may requirement din, dapat galing siya sa Region 1, sa Dagupan, and then ita-transfer to Panike, kasi itong Panike, it is a part ng municipality, I don't know, or it is a seat or municipality na kailangan sila dumaan doon. Pero pagdating doon, doon na nilabas ang panluloko ng mga DSWD ng Panike na wala man lang konsensya sa ginagawa nilang kabulastugan. Ganon lang po doon. Hindi kayo nabigyan ng lesson sa nangyari. Na yung ginawa ninyo sa mga beneficiary na wala kayong pakialam. Kahit kayo nangyari kay Oliver. Yung nakulong siya ng 16 to 20 years in the kulungan ng baboy. What I mean, pinuntahan niyo ba siya doon? Minonitor mo ba niyo yung barangay ng nasasakupan ng Panike? Yung mga tao doon? Kasi wala naman kaming alam mo po, hindi po yan pwede iraso na wala kayong alam. Dahil trabaho niyo yan. Obligasyon nyo yan to monitor the people, lalo yung may sakit sa pag-iisip. Anong dapat gawin? Lagi ko ito inuulit-ulit. To coordinate the barangay officials dahil sila po ay may record sa kanilang nasasakupan na barangay. Yung lang po doon. It's a very simple. Grabe. Mga ginagawa dyan sa Paniki DSWD, hindi na po makatarungan. Na pati 10K pinagraramot yung pang ibigay. Hindi mo lang ibigay ng maayos. Ano pa, baka may hinihingi pang requirements. Ganon lang po dun mga point. Ang point ko yung SMB dyan sa Paniki. May karapatan lang pong mag-hold, hindi po kayo. Kung gusto man i-hold, kung wala kayong tiwala, dapat mga DSWD ng Panike, sa ibang kapatid ni Oliver, kung wala kayong tiwala kay Ansing, or else, idaan nyo sa barangay official. Hindi nyo pwede i-hold kasi yung budget na yun, hindi dyan galing sa inyo, galing yan sa Region 1, Dagupan, DSWD. Huwag niyong konsentihin ang yung ginagawang kabulastugan. Siguro, hindi lang to nangyaring. Maraming nangyari na po ito. Kasi maraming nag-comment dyan sa Panike. Pati yung mga toll gates na yan, sila po nagbabayad. Instead na sila na nga magbayad instead na sila magpakain dun sa mga kinukuha nila bakit dinadaan pa sa pamilyang walang-wala din? Kung ako sa iyo, Daddy Frankie, takbuhan mo na ngayon ang pagka-mayor dyan. Kaya niyan, oo. Maliit lang na municipality ata yung Paniki. Oo. Kasi even the mayor siguro, walang ginagawang hakbang din dyan kasi yung DSWD nga nagagawa nila yung mga kabulastugan na hindi tama sa mga nakatira dyan sa Panike. Bakit hindi makontrol ng mayor dyan, iba't ibang ahensya dyan under ng municipality ng Panike, yung DSWD na yan? Kasi yung DSWD, kung anong ahensya dyan sa municipality ng Paniki, control po yan ng mayor.
Next time, kung may ginagawang kabulastugan ng mayor ninyo, ang DSWD ng Paniki about sa panggasolina, kasi alam ko may budget dyan, about sa mga finances, sa pagta-travel, siguro may budget dyan, hinihingian lang kayo para may pambulsa po yung driver. Isa rin tong driver eh. Ganun lang po dun mga ka-idol. Na mahirap talaga magtiwala talaga. Kung umaasa lang tayo sa tulong ng gobyerno. Kasi kung sasabi pa nga totoo po to, kung yung lumano, kung sinong malapit so sila patuloy na kung sino pa ang medyo may kaya, sila pa ang natutulungan ng DSWD. Yung walang kapuwang-pang, walang kalam-alam na nasa lansangan, wala din, mapabayaan na lang. Importante, safe na sila sa pagnanakaw kaban ng DSWD. Anyway, hanggang dito na lang muna tayo mga ka-idol. Salamat sa laging nanood sa aking mga videos. Nanonood ng aking mga videos. Don't forget to subscribe to YouTube channel again, Kuya SMB Vlog. Nabigyan ko lang ito ng time ang DSWD ng Panike. Siguro nasasakupan to ng Region 1 Dagupan. I don't know. Sana next time may mag-monitor ito dahil hindi po makatao yung ginagawa ng DSWD ng Paniki. Maraming mga issues pala bago maibigay. Sabi ko pa nga sa inyo, mapatay muna ang pasyente bago makatulong ang gobyerno dahil sa mga panggagansyo nila na may makuha sila sa mga taong natulungan ng gobyerno. Siguro at gusto utatan nila mag 50-50. Sige, 5,000 sa'yo, 5,000 sa akin. Sige, tutulong ang DSWD, 10,000 dyan. Para mabigyan ka, sige. 10,000. Pero sa akin ang 5,000. Hati tayo. Siyempre, ako ang gumawa ng para matulungan ka eh. Di ba yung mga ganang example? Nasaan ang hostation? Hindi ba ganyan mga nasa gobyerno ngayon? Laging may share. Totoo po yun. Gusto na lagi silang may share. Kawawa ang mga taong maralitan na walang kapuwang-puwang, walang kalam-alam sa paligid. Walang kapalam-alam. Kung ano ang, lalo yung hindi marunong magbasa at magsulat. Ay naku, huwag nyo naman samantalain kainaan ng tao, DSWD. Kasi hindi po yan, may karma po yan. Dapat, laging, nasa isipan po ninyo yung pagtulong. Kasi sabi pa nga ng mga nakakatanda sa atin, na kapag ang tayo mapagbigay, hindi maramot sa magulang, hindi maramot sa kapwa, more blessings ang dumarating sa inyo, punto por punto. Again mga ka-idol, hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat. Again, don't forget to subscribe and like and share na rin po ang ating video para mabigyan ng hustisya, hindi krimen, hustisya ang ginagawang panggagamit ng DSWD ng Dagua Paniki. Dahil word na hold, kasi hindi naman siguro, wala sila po karapatan po dyan ni hold dahil na-process na po yan. Yan lang po yung point ni Kuya SMB punto por punto. Bakit pinapatagal pa nila? Kahit nga pang gasolina, si Ansing pa talaga ang bumili para maitawid lang si Oliver kung saan siya ilagay ng DSWD. Totoo yung nag-message sa akin dito. Ngayon, now, I confirmed already na yung nag-message na lahat ng kung may mga bayarin man, mga tollgate man, bayarin man yan, magbabayad yung mga natutulungan ng DSWD. Ang kakapal talaga ng muka na alam naman karamihan na lahat gasolina kung may bayaran sa DSWD po yan ang magbabayad, hindi po yung tinutulungan. Anyway, hanggang dito na lang muna tayo mga ka-idol. God bless, mabuhay po tayong lahat again. This is Kuya SMB para sigurado punto por punto, pack na pack and full na full. Have a good day everyone. Ingat, God bless, mabuhay po tayong lahat.